Alam naman po natin, Doktora Ana, summer ngayon. Pagdating ng summer, bakit ang dami nagkakasakit? Ano ba yung mga karaniwang mga sakit po ang nararanasan ng karaniwang Pilipino ngayong panahon? Yes, Miss Pat. Actually, pag summer, no, marami tayong ine-expect na mga magpapa-check up because of several diseases. So, meron tayong mga tinatawag na infection. So, mamaya dadaanan natin yan, no? Pwede yung gastrointestinal, ano? Pwede yung respiratory, skin rashes. Meron din po tayong heat exhaustion or heat stroke na tinatawag. Pati po yung ating mga sore eyes, no? Yan, usong-uso na rin po yan gawa ng summer. Pati na rin po yung bulutong tubig, yung chicken pox, saka shingles, yan, tumataas po talaga ang rates nila. So, Doktora, bakit po pag summer, ito yung mga karaniwang mga sakit ang lumalabas? Ano yung koneksyon nitong mga sakit na ito sa panahon, sa temperatura? Opo, dahil mainit po yung panahon natin, ano, madali po tayong nadidehydrate. At madali po tayong nadidehydrate, no, nagkakaroon po ng, let's say sa rashes po, nagkakaroon ng pagbabara yung ating mga pores, no, yung tinatawag na glands. Yan po yung nagiging cause ng mga rashes or minsan po yung bungang araw na tinatawag. So that's one. Pangalawa, yung pong mga, dahil po sa init ng panahon, madali pong mapanis yung mga pagkain natin, ano? Madali pong nako-contaminate. Kaya marami rin po ang nagkakaroon ng episodes ng diarrhea o pagtatae. So again, no, pwede ngang ma-hospital because of that. Tapos, madali rin pong mapagod ang mga tao. At pag madaling mapagod, ano, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na anong tawag dyan, mahilig tayong mag-engage po sa pagkain na kung di man sobrang tamis, no, yung mga kasi gusto natin ma-refresh tayo. Correct. So dahil doon yan, dahil doon ano, nagkakaroon tuloy ng pagkakataon na pwedeng tumaas ang asukal, tumaas ang presyon, no? Hindi tayo nakakakain masyado ng nutritious food. Bumababa yung immunity natin, nagkakaroon ng chance tayong magkaroon ng iba't ibang sakit.